Praise the Lord sa commitment ining mga UCM. Ingon sa ang awit nagaingon, this is my song. This is my prayer. And then napagito, thy will be done. So, nindot nga prayer, no? Hindi meaning sa submission ba? Diha sa kaayo sa Dios. Ang atong kamalandungan karon, katong gibasa ganina sa gibasa natong tanan sa Isaiah chapter 55 verses 5 to 6 to 9. Giuluhan kini og turning back to God. Naana ta karon sa heart of Lent na kahapit na gyud ang Holy Thursday and Good Friday, which is a season of reflection, a season of repentance and renewal. So tulo ang 3 R's: reflection, repentance, and renewal. So it is a time when we are called to examine ourselves. Pamingkag repentance, we need to examine ourselves. Unsa ba ko Ginoo sa imong atubangan? Pamingkag repentance, na ay mga butang nga murag wala pa ka surrender di sa Ginoo. We need to surrender everything. Reflection, reflect. Unsa ba gyud kini akong pagkinabuhi? Nahimo ba kong blessing not only sa akong self, not only sa akong pamilya, but to others surround sa atoa. And even sa ato ang community of faith. So renewal. Nga naman good nga, dugay nagkaay kong Kristohano, no? Ano man kinahanglan pag renewal? Let us remember that even ang mga magtiayon, naana sila renewal of vows. Oo. Tungod kay nga naman daw nga may renewal, tungod kay may mga ups and downs manggod sa kinabuhi. So ingon ana putang mga Kristohanon, there are ups and downs, there are times nga wala mahimuot ang Ginoo sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. That's why we need to renew. We need renewal. So it is a time when we are called to examine ourselves, let go of what keeps us distance from God. Doon na ba'y panahon nga, murag we feel nga layo man kaya ang Ginoo sa ako. Bisag unsaon ako ampo, murag layo man kaayo ang tubag sa Ginoo. Layo, nagpalayo, magit siguro ang Ginoo sa ako. And return to Him with humble hearts. So, mao ginay kinahanglan that even si James, si Santiago, ingon gid siya nga, humble yourselves in the sight of the Lord. Bapo na gusto sa Ginoo sa atoa. Nga anak, paubos ra ng imong kaugalingon because sometimes taas kayo yung pagtanaw sa imong kaugalingon. Sabi medyo dato na, no? Taas ang tanaw sa kaugalingon. So tonight, we reflect on the words of the prophets Isaiah. Ingon siya, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Oo. Ay, ano sa pamadet mo balik, ano sa pamadet mo tawag saya. Kung mingon na niya ang Ginoo nga, di na ako kadungog sa imo, aba. Okay. So this passage is an invitation, a call to come back to God before it's too late. Oo. Kanang, there are so many times sa atong kinabuhi nga nag-enjoy na gyud ka. Nag-enjoy na gyud ka sa pagkinabuhi ini nga kalibutan nga murag giganahan na gyud pag-ayo ba. Ug wala na may panahon na nga Domingo ron, instead mo adto simbahan nga naman daig magpakasaya ako. So before it is a call to come back to God before it's too late. Okay. Natay tulo ka puntos nga atong pamalandungan karon. And number 1 is God's call to seek Him. Every now and then, matag karon unya sa atong kinabuhi. Mo ni tawag gyud siguro, sige, pangitaan gyud ko.
unsa man imong gibatyagan karon pangitaa gyud ko. So Isaiah tells us to seek the Lord while he may be found. This implies urgency. There is a season of grace, and we must not delay. But seeking God is more than just an occasional prayer and attending church services. Church service ba? There are mga damang ko yung mga Kristohan karon nga sige maadto ko mosimba ko karon. Mosimba ko karon. Which is kana bang ang gipangayo mangod sa tuwa is we need to seek the Lord. We need to worship the Lord from our heart. Kinatibuk-an gyud di ay dili di ay nga moadto gito para makita ko sa akong mga igsuon nga nisimbarhod ko. Okay. So seeking God means aligning our hearts with Him. Aligning. So kana bang in align gayod. Na? In align. Kay kana bitang gripo bitaw, nay-host ka nga kuwag dili na maayo ang daloy sa dili maayo ang host. Di na maayo ang daloy sa tubig. Pero kung ang host nga alan gikan sa gripo nga imong gikunikan hangtod asa ka magabubo, nindot kaayo ang walay lupi-lupi. So maayo kaayo ang daloy sa tubig. So na aligned. Longing for His presence and choosing to turn away from sin. Baka mangutana tag, Sister Esther, ano mangud nga turning away from sin? Wala mo ko sala. Na? Kristohano naman ko. Kasala o balay ko. Huma naman kong pangay pasaylo sa Ginoo. There are, ano pa tawag na? Unaccidentally sin. Nga naay mga sala nga kana bang atong nahimo nga diin wala day ta kabalo nga sala na di ito. Oo. Na? Wala ta kabalo nga wala na day mahimuot sa ang Ginoo ni adto. Whether it be an action, in words, in thoughts, and in deeds. Oo. So kinahanglan Lord, that's why gani every now and then nga magampo ta naagid ng pagpasaylo. Every time gani ang sa Domingo, di ba, naagi na, unsa party na, prayer for supplication. Okay. Gikinahanglan gina sa ato. Mao ginagi kinahanglan. Okay. So, the passage also says, let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Lent is a time to let go of attitudes, habits, and choices that pull us away from God. Kanayo ito mga habits ba? Dili lang ba mga young people, ne? No? Doon ay habits ang mga tiguang, eh. Oo. Kaning atong attitudes. Siguro, when we tell young people to talk about us, what kind of attitudes we have, makaingon gina sila. Oo. Dili, not only the children, not only the young people ang badlungon. Siguro, mas labaw ang mga tigwang. Okay na? So, our attitudes, habits, okay. And choices. Kanang, I remember katong dito mi sa Ipil, we are mga pinili. Na? Mga pinili sa Ginoo. Og mga tinawag. Okay. Now, ang atong choices, it must be, Lord, kini akong gipili, Ginoo, kini akong choices, Ginoo, ako ning i-intron diha kanimo. Tungkol di ba nga to ang passage sa ingon, your thoughts is higher than my thoughts. Oo. Your ways is higher than my ways. Og your plan, Ginoo, higher sa akong mga plano. Okay, so that's why we need to commit everything unto the Lord. Okay. And the number 2 is the grace of God's forgiveness. Ay, kaanindot, no? Pasaylo sa Ginoo. The promise is clear.
Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them. There are times nga, kanang taas kahit itong pag-ampo, pero niyon tag, wala may tubag ang Ginoo. Kabaluwata nga, naay gipaabot ang Dios nga atong itugyan ngadto sa iya. Ningon man ang Ginoo, na ako'y answer nga giandam. Pero kay naamang ko'y imong gikuptan nga wala pa nimo na buhoy i. So dili anay nako buhian ang panalangin. Okay. So He is waiting to restore us. Oo. Kung murag layo na kaayo ang atong pagkinabuhi di sa Ginoo, nagpaabot lang ba ina ang Ginoo? Nagpaabot lang gina siya. No matter how far we have wandered, He welcome us to condemn us. He welcome us back dito kaniya. Just like ang story of prodigal son. Kanang unsa pa ning prodigal sa Bisaya? Anak nga nawala. Nawala. Okay. So, story of prodigal son dito sa Luke chapter 15, kadto naga-remind sa atoa a loving father. Nga ang Dios mahigugmaon gayod no matter what happened. So waiting for His child to return, ready to embrace and restore. So this is the grace of Lent. Not only do we repent, but we receive God's mercy in return. So sa diha-diaing mga itagpasaylo, mo repenta, doon ay restoration sa atong relationship ngadto sa Ginoo. And then, ang Ginoo dili gyud mo sulikway. Iya gyud tang halugon ug i-embrace. Ang number 3, gaingon diri, trusting God's higher ways. Matayo kanina nga ang ways sa Ginoo taas jud kaayo. Wala ra ang ato ang ways kalingkigan. Ha? So the passage ends with God reminding us, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. So daghang kaing panahon that we struggle to understand why things happen the way they do. Mao nga, there are times na mangutana gyud, mangutana no? Ano man nahitabo ba gini Ginoo? Nganong nagkalibanga man ko Lord? Oo. And then mangutana tag, Lord, wa man ko lahir og simba ngano man. Lord, ngano man nga kulang man ang ako ang pagpanginabuhi karon. O there are times nga mga tanata niini. Struggle to understand. We may feel frustrated when prayers seem unanswered or when life takes unexpected turns. Ang sa ibot pasabot ato. Kanang there are times na mangayo ta sa Ginoo nga wala dahi sagot ba. And let us always remember nga ang pag-ampo is, ang tubag sa pag-ampo is yes, no, and wait. Sa panahon nga sa atong pagpangayo sa Ginoo nga angayan ka atong ipangayuan, atong ipangayo, ang Ginoo i-grant day na sa desire sa atong kasing-kasing. And kanang kondisyon nga nahimutan sa Dios ang atong kinabuhi. There are times nga mingon ang Ginoo nga, wait, tagad anay. Ayaw pag una-una. Tagad anay. Dugangi pa ang imong pagtuo diha sa pag-ampo. And then may panahon nga kaning atong gipangayo dili ihatag sa Ginoo tungod kay naay gi-prepare ang Ginoo nga mas paniana sa atong gipangayo. Di ba? Ang Jeremiah 29:11 unsa ingon? Jeremiah 33:3, call
unto me, and I will answer thee. And I will show you great and mighty things, which thou knowest not. Oh, it's more than that. Mo nga wala to gitubag sa Ginoo ang atong pag-ampo tungkol naa siya another plan, another blessing nga iyang giandam alang sa matag usa. Okay. So, ang Isaiah tells us that God's ways are higher. He sees beyond what we can see. It's more than. Kay ang kaayo gyud sa Ginoo, biyang God is good all the time. All the time good. He is really good. So, kaning nga Lent, we are invited to trust Him completely. Completely good. Pwede ba? Complete good. Kinatibuk-an good. No? Dili kay, when we say yes to the ministry of the Lord, dili kay, ang isang tiil, palikod anay. Kinahanglan full gayud. Just like ang UCM karon ba? Sa diyang ingon sila nga, we will commit our service unto the Lord every midweek prayer. So ginahimo gid nila. So meaning full gyud ang ihatag ngadto sa Ginoo. So to surrender our need for control and let Him leads us. Sige Lord, ikaw na Lord ang bahala. Ikaw na ang bahala sa akong kinabuhi. O Lord, Bible study mi Lord, ikaw na Lord ang bahala. Lord mo, naamang mi extension nga ministry, ikaw na Lord ang bahala. Wala by other alternatives nga tan-awon kundi ang grasya ug ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. So, I remember ang one of the elders sa church sa Ayala before, not the UCCP but the Southern Bap, when Pastor Chang buhi pa, wala pa ikaw sa Ginoo, ingon siya, brother, mato dito pastor, mato dito brother, mag-Bible study ta brother. Do you know what? Unsa iyang tuwag? Ay pastor, ikaw lang anay pastor. Kay wala mi bugas sa balay. Unsa ingon ni Pastor Chang before is, ay brother, mag-ampo ta. Ampo ta brad nga naatay bugas pero kuyog lang ka sa ako. Ay elder good ka, dili ka mo kuyog. Kuyog gud sa Bible study. Tugad bidagori, human sila Bible study, pag-abot niya sa balay, dunay 5 ka kilo nga bugas og dunay pagyoy lilata nga sardinas. O hindi ba tugad bidagori no? Ngano man, tungod kay sunod nang sunod unsa man ang gusto sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. So in conclusion, a call to return. So kaning kagabhion, God invites us to return to Him. He calls us to seek Him while He is near. Ayon na dili na, ugma na Lord, ugma na. Sunod tuig na Lord, sunod simana na Lord. Let us always remember that today is the day of the Lord. He calls us to seek Him while He is near, to forsake our sins, and to trust that His ways are always higher than ours. As we continue the season of Lent, let us reflect on our own selves and we truly seeking God. Are there things we need to surrender? Naabay mga things nga atong isurrender nga ato sa Ginoo? We will surrender. Ato na siyang isurrender during our prayer. Are we willing to trust Him even when we don't understand? May panahon man yun nga na ay mga butang di ato masabtan, di ba? Sa atong pagkinabuhi. Just trust. Let us trust. Let us commit everything unto the Lord. So, let us pray that our hearts remain open. Open good as atong prayer karon
that we may fully return to the Lord, and that we may experience the deep renewal He offers to those who seek Him. To God be the glory sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Amen.